Nasa linya na natin ang Pasang Mazda President. Yung kaka-report lang ni Jen. Si Kaobet Martin. Kaobet, magandang araw. And hindi pa tayo nagkaka-interviewhan. Ngayon pa lang. Happy New Year. Happy New Year, kaibigan Dennis at sa DWIC. Yun. Magandang umaga po sa ating lahat. Yun. Kaobet, meron pa bang mga jeepney sa inyong asosasyon sa Pasang Mazda? May jeepney pa ba na luma? Marami po tayong traditional jeepneys na nagsisibiyahe. At ito nga ako'y naikipaglaban din sa ating pinag-aalabong ang karapatan niyan. Sapagkat sabi ko nga, kaibigan Dennis, sa subway lang ako. Yung mga ruta naman na hindi viable sa mga lumang sakyan, na hindi naman viable sa mga modern jeep, huwag nang pasukin yan. At gawin lang natin ang mga traditional jeep na i-ayos natin, maging A1 condition, roadworthy, malinis, at kaligtas-ligtas sa mga sakay nating pasayeros. It so happen, ito nga pala interview sa akin, yung mystery passenger na kinreate, created by LTFRB under the chairmanship of Attorney Vigor Mendoza. Ako po'y sinusuportahan ko ito, kaibigan Dennis. Kanya, una sa lahat, bato-bato sa langit, ang tama na huwag magagalit. Ano po? Ako po'y matagal ng long-time operator na ako at naging superator ako. 1977, kaibigan Dennis. Grabe. Hindi po kagaya ng mga ibang leader dyan na hindi naman operator, hindi naman driver, pero kung magsipagsalita, akala mo mga magagaling. Ako hindi na ako nakikipagpagalingan dyan. Ngayon po, yung pong itinatanong yung mystery passenger, parang dito ko ang ating tema ng usapan, kaibigan Dennis, sinasang-ayunan ko po ito. Okay sa inyo? Sapagkat, okay sa inyo? Opo. Alam po, kaibigan Dennis, ano man sabihin natin sa mga jeepney operator, marami ho talagang nakikita kong personal. Yung mga karag-karag, parang rolling coffee na yan. Talagang, ako talagang, sabi ko nga, ano ba ang responsibilidad ng isang operator? Maging maayos na sakyan, malinis, walang kalawang. Kasi ang mga paseros natin, mga karamihan, empleyado at manggagawa. Alam problema ko, manggagawa, pero ganun pa man, kailangan maayos pa ng sakyan eh. Tama. Pero nung na-experience tayo, magaganda ang suot, pagbaba, makita mo, may kalawang ang sandalan, butas-butas ang upuan. Hindi, wala akong pasintabi po sa mga operator. Po silang magagalit. Pero dapat to itwid natin, itama ang ating hanap buhay. Ito po'y hanap buhay natin na kailangan magbigay tayo ng magandang serbisyo sa ating mananakay. Kanya po itong the creation of this mystery passenger neto ng LTF, ako po'y sumasaludo dito at sinusuportahan ko ito. Una, kaibigang Dennis, only in the Philippines, magtigas ho ang unang Pilipino. Sabihin ng ganyan, mag-o-order ng LTF, under public service law, cover ho tayong mga pampublikong sakyan, hindi lamang sana nandito sa lahat ng pampublikong sakyan ay kino-cover ng LTFRB, LTO. Kanya kailangan maayos po ang ating sasakyan. Uulitin ko, ligtas ang ating mananakay, malinis, maayos kanya-anyaya. Kasi serbisyo po yung atin serbisyo publiko. Tama. Kung ang gagawin naman natin hindi man lang maglilinis ng sasakyan, ang upuan butas-butas na. Pasensya na po, uulitin ko muli, humingi ako ng paumanin, pero kailangan itama po natin ang hanap buhay natin. Marami ho dyan, kaibigan Dennis. Siguro, itong si Chairman, sumakay ho ata nung isang araw dyan sa biyaheng monumento. Marami siyang na-observa. Alam niyo, itong Chairman na ito, iba sumasakay ho. Gusto niyang makita actual operation. Nagbibiyahe. Nagbibiyahe. Hindi ho, gaya nung dating Chairman na nakaupo lang, utos lang utos. Wala namang alam. Si Guadis, diretso na. Hindi maganon. Hindi ko, pinapupurihan ko ito dahil sapagkat talagang lumalakad, gusto niya ma-experience. Nakakita ho ng mga ganyang bagay. Nag-meeting na ho kami. Ako mismo, operator na akong matagal. Antigo na akong operator. Talagang kailangan ho natin isang may ayos, ligtas na sasakyan para sa kaligtasan ng ating mananakay. At maihatid natin sila ng maluhal lahat sa kanilang paroroonan na ang kanilang sinasakyan ay isang maayos. Yun. Ang aking katanungan, Kaobet kung ano ho ba ang niyan? Ang renewal ng franchise yearly din? Yearly din ba yan?
Ang renewal po ng franchise ngayon ay every 5 years. Oh, Ngayon ang ginawa, see, no? 5 Yung modern years. gift, 7 years. Ah. Pero ngayon, no, puro PA na ho ang lumalabas. Gawa nga po itong mga modernization program. Oo. Marami Oo. hindi ho nagkukumply. Oo. So, ang halos lahat po ngayon under provisional authority to operate. Pero hindi naman ho sila tinatanggalan ng hanap buhay. Pero yung Ganun pa man. Sige, Kahit na po yan ay provisional authority, kahit ano po yan mag-e-expire, kailangan maayos pa rin po ang ating roadworthiness is number 1. Oo. Kanya yung binanggit nyo kanina ng interview na magkakaroon ng LTFR ng mga accredited motor vehicle inspection service. Sinasangayunan ko rin po yan. Kasi nga po, ang ating LTO, maganda naman dito ang asset na nila. Talagang gusto niya appearance lahat ng mga sakyan. Pero, Nako. Oo. kaya, Oo. makinig. Nako. Nawawala yung signal ni Kaobet. Guys. Hello? Ayun, nawawala. Oh, yan. Kaobet, please come back. Go. Ay? Wala. Hello? Hindi ganun kaganda ang signal, guys. Tawagan natin ulit para ma-refresh yung line at medyo gumanda yung usapan namin ni Kaobet. Nandiyan na ulit? Bilis Kaobet, please continue. Dennis. Apo, go ahead. So, ako lahat ng magagandang gagawin ng LTFRB, Apo. pagkat ito ho, ultimately, kabutihan po ng ating mananakay. Opo. Hindi ho, tayong mga operator, ako bilang operator, meron akong responsibilidad sa mananakay na iayos ko, A1 condition ng unit ko, para masiyahan sila at ligtas sila. Okay. Number 1 yung kaligtasan. Tama. Number 2, ihatid ng maayos ang paroroonan. Yeah. At number 3, maayos ang ating sasakyan. Yan. Yun, ilan ho bang, because of the modernization, yung dispatching na tinatawag, Kaobet, ilan ho bang mga jeepney natin ngayon ang parang hindi na-renew yung franchise? Pinag-usapan din natin ito mga 2 years ago, last year, Kaobet . Yes, sir. Ano nangyari doon? Wala na silang franchise. Marami ho kasing hindi nag-renew, hindi nag-consolidate. Ganun pa man, napakabait pa rin ng ating gobyerno. Ito po ay tinuldo ko na ng Pangulo noong April last year. Lahat na hindi nag-consolidate, wala nang pagkakataon. Pero maluwag pa rin po ang ating pamahalaan. Si former Secretary Vince Dizon, in-extend pa rin niya kahit paano yan upang matulungan ang ating mga hindi na sila kolorum, Kaobet. Hindi sila kolorum. Hindi. Ngayon, Okay. ganun din si Secretary Banoy, maganda rin ang kanyang programa. Sige, bibigyan pa natin ng another 1 year, but this is the last time na sila pagbibigyan natin na kami, we don't work out po ito na ma-register lahat ng mga unit. Then, sa mga ma-register na ito, bigyan natin sila pagkatong mag-consolidate, magsama-sama, at maunawaan nila kung ano talaga ang modernization program ng ating pamahalaan. Iyon. Kayo ho ay, Kaobet, nagpupulis din kayo? Kumbaga, sinasabihan nyo rin yung mga kapwa jeepney driver nyo, teka muna, yung taillight mo, medyo wala ng ilaw yan. Yung upuan mo, parang may community na mga surot na dyan. Sinasabihan nyo po, Kaobet. Tama ko yung kaibigan Dennis. Among my members, hindi ako nagkukulang yung mga taillight, stoplight, signal light. Kailangan natin iayos yan. Kasi para nawarn natin yung mga nasa likod natin sa sakyan, mga motorista, pag nag-signal light ka ng kanan, ibig sabihin kakanan, kung wala kang signal light, kakanan ka na lang bigla. Hindi walang walang signal. Paano kulustan ka sa kanan? Alam nyo naman mga driver natin dito, kaliwat kanan, lumulusot, lalo yan mga motorsiklo na yan. Kahit sana lang, lumulusot yan. Pag nag-diskrasi mo, kasalanan mo pa. Sa akin hindi ubre, pag kasalanan nila. So, kaibigan Denny, marami nung talagang lubang dapat baguhin. Yan. Yan ang ginagawa ng ating chairman ng RT. Sinusuportahan ko po yan. At sinusuportahan ko rin itong ating asset na kanila doon sa kanyang programang yung mga e-trike, alisin sa mga national highways. Pero natigil ko Ba't parang biglang lumamig Parang hindi na nasundan Kaobet, teka muna. Yung regard, ano na nga yung itatanong ko, nakakalimutan. Yung bang, ang problema dito, pag dinala mo yung, kunyari, nagre-renew ka ng franchise mo, isa dyan sa mga dapat gawin na inspeksyonin, itong mga jeepney na ito, ay
pag dinala mo sa LTFRB, sila ngayon na mag-i-inspect. Ang problema dito sa mga mystery passenger na ito, judgment agad ito, di ba? Judgment, kumbaga, straight to the point. Wala nang paliwanagan kasi mystery at hindi magpapakilala sa kanila, Ka-Obet eh. Tama po yan. Oo. Kasi nga, alam mo, kaibigan Dennis, alam mo yung opo. mga ganyan. Mga agresibo yan, kung mga bata ang kukunin. Oo. Kasi siyempre, ang iniisip mo, puro sa kapakanan din ng publiko. Tama. Gaya ng mga estudyante, mga Tama. bagong empleyado. Tama. Yung kapakanan nila. Kasi nga po, nag-e-exist kami bilang magserbisyo ng maayos sa ating mga commuters. Tama. Kung hindi tayo magsiservisyo ng maayos, wag na tayo mag-public service. Tama. Kasi, ang hanap buhay po neto ay professional ho tayong operator. Oo. Kasi sa ibang bansa, alam mo kaibigan, nalulungkot ako napag-iiwanan na tayo. Pero, ganun pa man, masyadong napakabait at makademokrasya ang ating pamahalaan. Isipin yung mga karag-karang na bumibiyahe, okay lang. Okay lang yan. Sasabihin ng iba, sayang, mawawala ka ang mukha. Yan ay kay tradisyon na sa ating Kultura. Kultura na yung kaya. Sagot ko naman yan. Lagay na natin sa museum, yung mga lumang jeep na yan. Yan ang mga museum natin, mga talagang sa kilong araw, pabaguhin na natin. Kasi una, kaibigan din yung sa likod ng sakyan ng babaan, maraming napuputulan ng paa dyan, maraming na-accidente dyan. Kanya, palagay ko, high time na talagang magkaroon tayo ng paghihigpit. Eh, may mga leader naman tayong kasama sa kalye, idinidepensa pa yung mali. Paano tayong dito? Kanya-kanyang diskarte. Hindi sana bali kung meron pa nga silang sinasabi, Ka-Obet, na ano daw ito another form of jeepney phase out na naman daw ito. Hindi phased out to. Naturalmente, ipe-phase out pagka hindi na talaga fit for public service. Correct. Hindi po ba? Kanya nga sabi ko nga kaibigan Dennis, huwag na ho natin bigyan ng katwiran ng mali. Ang mali. Kung ang mali, itama para walang mali. Pero kung bigyan na naman po ng katwiran, jeepney phased out yan. Abay, ano ba gagawin ng ating gobyerno? Kami nga, aksidente naman, sasabihin naman, nagpabayad ka ang gobyerno, alam naman na isang kwenta ang gobyerno, alang kwenta ang LTO, walang kwenta ang LTFR, pero ginagawa nila. Kaya, do not know where to put ourselves. So, ngayon po, sumunod po tayo sa tama. Una, ang DWIC, sa pagkakataon neto, ako po'y nananawagan. Humihingi po ako ng paintulot kay kaibigan Dennis sa istasyong ito. Nananawagan po ako sa pamamagitan ng DWIC na ang mga kasamahan kong operator ng pampublikong sakang jeepney, iayos po natin. Huwag niyo pong isipin na ito phased out. Naturalmente, ipe-phase out ka kung ang sasakyan mo hindi na talaga pwedeng magsibiyahe. At ito yung magiging karag-karag, magiging sanhi po ito ng aksidente na kung saan buhay po ang nakataya ng ating mananakay. Hindi ko sana balik kung buhay ng operator na walang kwentang mag-operate ang sasakay dyan Okay. So, paano yung buhay na ibang tao? Oo nga, tama ka dyan, Ka-Obet. Ka-Obet, maraming salamat sa oras na binigay nyo sa DWIC po. Uulitin ko lang, kaibigan Sige Dennis. po, gawin po. Hindi ho ito, uulitin ko lang sa DWIC, hindi ho ito phased out. Ngayon, mape-phase out kayo pag ang talagang jeep nyo, hindi na pwedeng gamitin pambiyahe. Tama. Amen to that. Ang mali. Maraming salamat, Itama Ka-Obet. po natin lahat para walang problema. Maraming salamat, kaibigan Thank you Dennis very at much po. DWIC. Good morning. Pasang Mazda President Ka-Obet Martin.